Ayan, tayo pong lahat ay magsiyoko at manalangin sa gabing ito. Lord, nagpapasalamat kami o Jesus Christ for this wonderful night that you have given us. Salamat po Panginoon for the opportunity that we can worship, that we can honor your name. We pray, Lord God, na malayang kumilos ang mga Espiritu sa aming kalagitnaan, be our speaker, be our teacher, Panginoon. At kung ano man po ang mga prayer concerns po namin, mga prayer requests, Panginoon Lord God, mga issues po, Panginoon, na gusto po namin inilapit sa inyo. We pray, Lord God, na samahan kami ng banal na Espiritu. Panginoon, katagpuin niyo pong bawat isa po sa amin. Muli, salamat o Father God, sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aral po natin tonight, I am an overcomer. Ayan, so ito po ay kasunod dun sa series natin ng last week na The Power in Weakness. Ayan, na yung ating pong strength ay nanggagaling po sa ating Panginoon. So this time sa atin pong series, pag-aaralan naman po natin yung sinasabi ng Panginoon na we are an overcomer. Sabi ng 1 John chapter 5 verses 1 to 5, "For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith." So, malino po na sinasabi ng verse na ito na kaya daw po natin mapagtagumpayan ng sanlibutan at napagtagumpayan na po natin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. We are not born of the world, but of God. Our victory is in Him, and we are not to be discouraged in this world, but to be encouraged that we are overcomers in Christ. Di ba dito kasi sa earth, dito sa mundo, sa sanlibutan, talagang hindi tayo exempted sa mga discouragements, sa mga disappointments, sa mga rejection, sa mga stress, di ba, sa mga burdens, sa mga problema sa buhay. Pero tandaan natin na yung salita ng Diyos, ini-encourage tayo na tayong lahat ay mananagumpay na overcome na po natin ang lahat dahil kasama po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Whatever challenge may come, we believe that God's victory is with us. Yan, almost 100% or 90% of my attendees, lahat mga estudyante, most of you are my students. So I know that we do have a lot of challenges, hindi lamang sa mga school works, di ba? Most of you may mga part-time works pa, may mga families yung iba sa atin, mga breadwinner. Ayan, so ang dami ng challenges in life. Pero tandaan mo na yung ating katagumpayan para ma-overcome ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga I'm so blessed na we are giving time to God. I know that we're all busy pero alam natin na naging wise tayo enough na piliin na makinig ng salita ng Diyos sa gabing ito. Sabi sa Tagalog sa unang Juan 5 verses 1 to 5, dito tayo iikot sa mga verses na ito as we go along para mas naunawaan po natin ang salita ng Diyos. Sa Tagalog, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito napakaganda ng verse na ito na tayo daw na mga nanampalataya, tinanggap si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Tayo pong lahat yung mga tinatawag na anak ng Diyos. Tayo yung mga tunay na umiibig sa Panginoon at dahil doon iniibig din tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sa ating simbahan, we keep celebrating every time na may mga bago tayong believers na tumatanggap kay Jesus na Panginoon na tagapagligtas. Kasi yung ating Panginoon din, take delight every time na may isang kaluluwa natatanggap sa Kanya na sarili niyang Panginoon na tagapagligtas. Ito ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ng Kanyang mga utos. Yan. So syempre, ang pag-ibig kasi ay kailangan action word. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ng Diyos pero hindi tayo nagbibigay ng quality time sa Panginoon. Bawa, sasabihin natin, Lord, ang dami ko talagang schoolworks, wala akong oras at panahon para sa'yo. Kailangan kong magtrabaho, kasi kailangan kong kumita. Di ba? Hindi naman masama yung mga ganong bagay. Pero dito, para ipakita natin na mahal natin ang Diyos, nagbibigay tayo ng quality time sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaang tumutupad ng kanyang mga utos. Amen. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam nyo, ito yung magandang sekreto kasi dito. Minsan kasi, akala nung iba,
pagsasayang ng oras at panahon, yung pagdalo ng gawain ng Lord, pakikinig ng Bible study, without their knowing na ito pala ang solusyon, ito pala ang dapat nating gawin. Na kapag pala inuna natin ang Lord, talagang tayo po ay magtatagumpay. Amen. Sasamahan tayo ng Panginoon. In the first place, saan ba nanggaling ang lahat ng bagay na meron tayo? Ang lahat po ay nanggaling sa Panginoon. Sino makakapagtagumpay laban sa sanlibutan? So paano natin mo overcome lahat ng mga challenges, lahat ng mga problema na meron tayo? Ang sabi dito, ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. At ako'y naniniwala tonight na kaya tayo narito kasi naniniwala tayong lahat na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. At dahil doon tayo po ay overcomers. We are overcomers in Christ. Sabihin nga natin sa ating puso't kalooban, I am an overcomer. So we are not born of the world, but of God. Our victory is in Him. And we are not to be discouraged in this world, but to be encouraged that we are overcomers in Christ. So inulit lang po natin, whatever challenge may come, we believe that God's victory is with us. So no more disappointments. Minsan may mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin. So kailangan i-lay down po natin yan sa Panginoon. Amen. Kasi alam natin ang victory belongs to God at kung ano man ang mga discouragements po natin, i-lay down lang natin sa paanan ng Lord kasi ang Lord ang magbibigay sa atin ng comfort. Siya ay mag-encourage sa atin para mapaglabanan ang lahat ng mga challenges na na-encounter natin in life. When you are born of God, you are born to love. 'Di ba yung sabi ng verse kanina, kapag talagang anak tayo ng Diyos, magiging natural sa atin na ibigin ang Panginoon at ibigin ang ating kapwa. You will love the Father who gave you life and the Son who gave His life for you. You will also love His children for you all belong to the same family. Di ba yung nagiging maligaya ka every time na nakaka-invite ka ng soul and then yung soul na yung nagpapatuloy din nagpapalago sa Panginoon. When you are born of God, you are born to rule. You are born to reign and an overcomer. Your first birth made you a sinner and a loser, but your second birth makes you a conqueror. So anong ibig sabihin nito? Nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, tayo po ay isinilang in the physical, 'di ba? In the physical, tayo po ay makasalanan kasi yung atin pong kasalanan ay namana natin sa ating mga ninuno, kay Eva, kay Adan, even sa mga magulang po natin. Pero nung tayo po ay na-born again, we are born in spirit. Amen. Ang ating mga kasalanan pinatawad na ng Lord, past, present, and even future sins. So that makes us a conqueror. Kasi tayo po ay naging karapat dapat na sa Panginoon nung tayo po ay na-born again. Nung time na tinanggap natin siya na sarili nating Panginoon na tagapagligtas. So, ano po yung mga challenges natin being born again? So, nung tayo po ay nabago, nagkaroon ng panibagong pagkatao, nagkaroon ng another identity as identified as Christians. Sabi dito sa 1 John 2:15 to 17, the world wants to entice you. 'Di ba? Totoo 'yan. Tingnan niyo ang sabi ng verse. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. The lust of the flesh, amen, the pride of life, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinauhulumingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. As Christians kasi, hindi tayo exempted sa mga temptations, 'di ba? Andiyan yung ino-offer ng kaaway. Minsan, china-challenge yung ating paniniwala sa Panginoon. Pero tandaan natin, we are already overcomer. Hindi dapat natin hinaayaan na ma-entice tayo ng ino-offer ng sanlibutan. Bagkos dapat sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Na patuloy na nakafocus lamang tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Pangalawa, the devil wants to seduce you. 'Di ba? Before, we belong to the kingdom of darkness nung wala pa tayo sa Panginoon. Pero nung tinanggap natin siya na Panginoon tagapagligtas, therefore, kalaban na natin si Satanas, 'di ba? Sabi nga ng Genesis 3:6-7, this is very common verses to us. Napakaganda sa paningin ng babaeng punong kahoy at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong kaya't pumita siya ng bunga at kumain.
kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Di ba yung nangyari dito, ino-offera ni Satanas, etong si Eva at si Adan, nakainin yung pinagbabawal na bunga ng Lord. Amen. Dahil kapag kinain nila yon, ay sila ay magiging marunong. So yun po yung isang bagay na hindi pinapagawa sa kanila ng Panginoon pero natukso itong si Eva at si Adan. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain, noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. So nagkaroon na sila ng malis siya. Amen. Nalaman nila from the innocent mindset, nalaman nila na sila pala hubad, kaya kailangan nilang magdamit. At ang ginawa nga nila, kumuha sila ng dahon ng igos at yun ang kanilang ginamit na pantakip. Ngayon, sabi ng Genesis 3:21, ang mag-asawa'y binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Alam nyo, napakaganda na even in the Genesis time, ando na yung biyaya, ando na yung grace ng Lord. Tingnan nyo yung difference, di ba? Yung una, meron silang damit mula sa dahon ng igos. Pero nakita ng Lord na hindi enough yung ginamit na pandamit nitong si Eva at ni Adan. Kaya ang sabi ng verse, di ba, binigyan sila ng Lord ng damit na yari sa balat ng hayop, damit from animal skin. So ano po yung difference ng dalawa? Yung una, initiative ni Satan or ni Adan rather. Siya yung nag-isip ng paraan para takluban yung kanilang mga private parts. Pero dito, ang Lord ang nag-initiate, amen, na ang kailangan nila balat ng hayop. Yung dahon ng igos does not require blood kasi plant po yun. Pero tandaan po natin, yung animal skin, there was shedding of blood. 'Di ba? Kailangan ng substitution, kailangan ng kapalit buhay. Merong hayop na namatay, may natigis na dugo para may magamit silang damit. Unlike yung dahon ng igos, this does not require substitution, hindi mamamatay or hindi magpapalit. So, nung ibig sabihin yan, ando na po si Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ, di ba ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, kailangan merong mamatay na perfect, blameless, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. So dito pinakita na po yung shedding of blood, amen, para sa salvation ng humanity. Ano pa po yung difference? Temporary covering lang. Yung dahon ng igos, matutuyo, mapupunit. Parang katulad ng self-righteousness natin, yung sarili nating effort, na minsan pag pinilit natin magpakabait, bumabait naman tayo minsan, pero bumabalik ulit tayo sa dati. Pinipilit nating sundin yung 613 laws, yung 10 commandments, pero eventually hindi rin natin magagawa. Amen. Pero yung damit from animal skin, it speaks of permanency, speaks about eternity, buhay na walang hanggan. Kasi meron tayong gift of righteousness. Amen. Na sa paningin ng Lord na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan because of our faith. Dahil tayo po ay nanampalataya, hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Kaya ang dapat natin gawin as Christian, we have to accept that. Amen. Para yung righteousness natin, hindi righteousness natin yung ating kinukuha, kundi yung righteousness ng ating Panginoong Heso Kristo. Animal sacrifice is one animal, speaks of one and only sacrifice for all men. Speaks for once and for all sacrifice of Jesus Christ for all. So hindi na po kailangan ulitin yung pagsasakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo once and for all. Enough na yon. Para yung kasalanan natin mapatawad, past, present, and even future sins. Christ will give you the victory you need if you trust Him. So, ang kailangan lang natin gawin, tanggapin, magtiwala sa Panginoon, paniwalaan, panindigan kung ano yung tinanggap natin na pananampalataya mula sa Panginoon. When you are born of God, you are born to assurance. Meron tayong assurance. Sabi nga ng 1 John 5:11-13, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nitong hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So dapat assure tayo. Hindi tayo uncertain, saan kaya ako pupunta kapag namatay ako? Sure na pupunta tayo ng heaven, nakapiling natin ang Panginoon kasi tinanggap natin siya na sarili nating Panginoon na tagapagligtas. Ngayon ang tanong ko, paano po yung mga tao na hindi Diyos si Jesus sa kanila, tao lang si Jesus, propeta lang si Jesus?
Maliligtas po ba sila? Malinaw sinasabi ng salita ng Diyos, hindi. Dapat ang tunay lang natin na Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi rin yung mga santo ang dapat nating sinasamba, kundi ang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. Pangalawa, when you are born of God, you're also born to talk to your Father in prayer and receive from Him what you need. Di ba merong sense of entitlement? Kasi nga anak na tayo ng Panginoon, so every time na lalapit tayo, mag-expect tayo, natatanggapin natin kung anong ating pinagpe-pray sa Lord. Sabi nga ng 1 John chapter 5 verses 14 to 17, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating dinininig niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Ang ganda ng verse, no? So alam nyo, as you pray, sabihin malagi yung verse na to sa Panginoon, kung kalooban ng Panginoon, if the Lord is willing, ibibigay ni Lord kung ano man ang pinagpe-pray natin sa Kanya. So ganun po kabuti ang Diyos. Amen. So all we have to do is to keep praying, to keep trusting the Lord. When you are born of God, the evil one cannot harm you. 'Di ba? Meron tayong sense of protection kapag tayo po ay nasa Panginoon. Sabi nga ng 1 John chapter 5 verses 18 to 21, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaring anhin ng dyablo. O 'di ba? So actually, sabi ko nga nung tinuro ko nung last week sa church, hindi naman talaga dapat natin inaaway si Satanas. Amen. In the first place, wala naman tayo talagang kaaway na kasi nanalo na tayo sa labanan. 2,000 years ago, panalo na po si Jesus Christ. Ang dapat nating ginagawa sa kaaway, pinapalayas. Amen. We just resist the devil and he will free from you. Hindi mo kailangan makipagsuntukan, makipaglaban kay Satanas. Palayasin mo lang siya. Kasi hindi ka maaring maano ng dyablo, sabi ng salita ng Diyos. Alam nating tayo anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ang ibig sabihin lang nitong buong sanlibutan, yung mga in-offer ng world, 'di ba? Yung lust of the flesh, yung sinabi ko kanina, the pride of life, lahat yan in-offer ni Satanas para po tayo ay malayo sa kanyang kalooban. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos. Amen. Ang ganda ng verse. Sa kanyang anak na si Jesucristo, itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, itong reminder sa atin ng Lord, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. At the minimum, yung mga Diyos-Diyosan na tinutukoy dito, walang iba kundi yung mga images, mga ribulto, mga larawan, mga gawa sa kahoy, gawa sa ginto, na minsan sinasamba ng mga tao without their knowledge na sinasamba nila. Ano pa po yung mga Diyos-Diyosan? Minsan tao. Mahal natin sa buhay na nagiging hadlang para hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Yung mga asawa natin, mga anak natin, girlfriend, boyfriend, even yung mga magulang natin na ginagamit minsan ng kaaway para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Ano pa po yung mga hobbies and interest natin? Walang habas na paglalaro ng Mobile Legends, 'di ba? Mga Dota, even social media, Netflix, Korean novela na inuubos ang oras natin, ang panahon natin at hindi na tayo nakakapagbigay ng oras at panahon sa Panginoon. Even yung trabaho natin, church. Even yung pag-aaral natin, mga activities natin, amen, hindi po yun masama. Pero kapag sobra na inubos na yung oras at panahon mo doon, so nagiging Diyos-Diyosan mo na yun ang buhay mo. Even yung mga vices na meron tayo, like yung mga cigarettes, amen, mga sugal, amen, mga pag-iinom, mga drugs, amen. So lumayo daw tayo sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang sinasabi ng verse sa atin. Sabi ng Psalms 91 verses 9 to 10, sapagkat si Yahweh ang inyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo kataas-taasan, di mo abuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Ang ganda, no? So andun talaga yung protection that the evil cannot harm us as long as we are in the covering of the Lord Jesus Christ. At nasaan po ba si Jesus? Nasa puso't kalooban na ng bawat isa sa atin. Dito po ako mag-e-end, dito sa slide na to. When you are born of God, you do not keep yourself saved, for the Father does that. Ganda, no? So, hindi mo yan trabaho. Amen. Trabaho yan ng Panginoon at ginawa na yan sa'yo ng Lord 2,000 years ago. Sabi nga ng John 10:27 to 30, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. So, salamat sa Lord. Narito tayo tonight, listening to the Bible study. Yung iba makikinig online.
So nakikinig tayo hindi sa akin, we're listening to the message of God, to the message of grace na nanggaling sa Panginoon. Sabi ng Word of God, nakikilala raw tayo ng Lord at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, ang ganda no, at kailan may hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni man. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni man sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ganda ng verse na to. Minsan hindi nila mapaniwalaan na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Tandaan mo, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, they are one. Amen. May dalawang mark para sabihin that we are Christ's sheep. Kung tayo po ba ay mga tunay na tupa ng ating Panginoon. Number one, the marks on the ear. My sheep listen to my voice. Dapat sensitive ka sa sinasabi ng banal na spirito. Halimbawa, sinabi sa ng banal na spirito, umating ka ng Bible study. Amen. Share this small amount to that person. Something like that. Give your time to this person. Pray for that person. Attend the church. Amen. So dapat nakikinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, ng tinig ng Panginoon. Pangalawa, and the mark on the foot, they follow me. Minsan kasi napapakinggan natin, pero hard to apply, 'di ba? Lalo na kung ang dami mga obstacles. Amen. Pero tandaan mo, kailangan nakikita ito sa atin, both that will listen and we follow the Lord. Ginagamit natin ang ating tenga, ang ating paa para sa Panginoon. Followers of Jesus are branded by those two traits. A true Christian is one who listens to the words of Jesus and who follows Him. So hindi ito paramihan ng ministry, patagalan sa Panginoon, sa pananampalataya. Tandaan mo, ang tunay na mature is a true Christian who listens to the word of Jesus Christ and who follows the Lord Jesus Christ. As you abide in Christ, you experience His love and care, and that makes you an overcomer. So sabihin po natin as we declare in our life in Christ, I am an overcomer. Lord, salamat for this night. Salamat na tinuturuan niyo po kami ninyo pong mga salita that we are an overcomer. Alam po namin, Father God, nakasama ka namin tonight. Alam po namin, Lord God, na tutulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Jesus Christ. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.